Hello mga bata, kamusta kayong lahat? Ako si Ma'am Roma, ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng musika at ngayon ay tatalakayin natin ang Music 3, Quarter 1, Week 3 and 4. Ang week 3 and 4, ang topic natin ay ang sukat na dalawahan, tatluhan, at apatan. So, mabilis lang ito. Ang pag-awit, pagkilos, at pagtugtog ay magkakaugnay na gawain. Maaari tayong magsagawa ng simpleng pagkilos sa saliw ng awitin batay sa bilang ng beats na napapaloob sa isang sukat ng awit. Okay, so ang beat natin ay depende sa kung ano ang hinihingi. Kung ito ba ay dalawahan, tatluhan, o apatang sukat ng pulso. Maaari tayong magmarcha, magbalse o regular na paglakad ang isasagawa or isagawa sa saliw ng isang awit. Sa araling ito, pagtututuhan natin ng pansin o pagtutuunan natin ng pansin ang mga awit at rhythmic patterns na may dalawahan, tatluhan, at apatang sukat. So, may mga halimbawa ng mga awit na nilalagyan natin ng sukat. Okay? So, iba't ibang sukat nila. Dalawahan, tatluhan, at apatan. Paano mo malalaman na ang isang awit o isang rhythmic pattern ay nasa dalawahan, tatluhan, at apatang sukat? Yan ang ating tatalakayin ngayong oras na ito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang mga larawan. Sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. So, may nakikita tayo ditong dalawang pagong, tatlong ibon, apat na tuta, at dalawang palaka. Number 1. Ano ang mga uri ng hayop na makikita sa larawan? So, nakita natin yung pagong, ibon, aso, at palaka. Paanong paraan ipinangkat ang mga hayop? Ipinangkat ito ng dalawahan, tatluhan, apatan, at dalawahan. Okay? Ano-anong hayop ang ipinangkat sa dalawahan, tatluhan, at apatan? So, makikita natin dito na ang pagong at palaka ang pinangkat sa dalawahan. Tatluhan naman ang mga ibon at apatan naman ang mga tuta. Paano malalaman na ang sukat ay dalawahan, tatluhan, o apatan? Masasabi natin na ang sukat ay dalawahan kung dalawang kumpas sa isang sukat o measure. Katulad nito, 1, 2, 1, 2. Okay, so ang tawag dito ay isang sukat o isang measure. Masasabi natin na ang sukat ay tatluhan kung ang tatlong kumpas sa isang sukat o measure. Kung may tatlong kumpas. So, katulad nito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang isang stick notation ay nagre-represent sa isang quarter note. Ibig sabihin, 1. Masasabi natin na ang sukat naman ay apatan kung may apat na kumpas sa isang sukat o measure. Katulad nito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, makita natin, sa isang measure, ito ang isang measure, isang sukat, mayroon siyang apat na kumpas. Ayan. So, again, ang isang stick notation ay nagre-represent sa quarter note. Ibig sabihin, isang bilang. So, ito ay apat na bilang. Kaya, 1, 2, 3, 4. Ayun. Ang isang stick notation ay katumbas ng isang bilang sa sukat na dalawahan, tatluhan, at apatan. Ang isang stick notation ay katumbas ng isang quarter note o isang quarter rest na pare-parehong tumatanggap ng isang bilang. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Igrupo ang 12 quarter notes na nasa kahon ayon sa bilang na ibinigay. Igrupo ito sa pamamagitan ng paglalagay ng bilog. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ayan. So, ito ay igrupo natin ayon sa hinihingi ng bilang. Ayan. So, dalawahan. Kung magagawa nyo na, na pahalang, ayan, pa-horizontal, ayan, igrupo natin. Mas tama kasi yung paganyan. Ayan, igugrupo daw natin ng dalawahan para tayo nagmamat dito. Oops. Ayan. Tapos ito naman, igugrupo natin ng tatluhan. So, dahil siya ay apatan,
So, igrupo na lang natin ng pababa. Pero mas maganda sana kung pahalang kasi yun ang tama. Okay, apatan. So, ito ay apatan. So, naigrupo na natin ito ng dalawahan, tatluhan, at apatang sukat ng pulso. Dako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Bilangin ang mga sumusunod na stick, quarter note, at quarter rest. Ang bawat isang stick, quarter note, o quarter rest ay katumbas ng isang bilang. Isulat ang tamang sagot na tamang bilang ayon sa iyong sagutang papel. So, ito ay 3, ito ay 2, ang bilang nito ay 4, ang bilang nito ay 3, ang bilang nito ay 1, 2, 3, 4, 4. Ayan. So, may sagot na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Tandaan kasi na ito ay nagre-represent, ito at ito ay magkatulad, no? So, ang isang stick rotation, nagre-represent siya sa quarter note. At ang isang quarter rest naman ay isang bilang din ng kumpas. So, bibilangin nyo lang yan para malaman nyo yung tamang sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 4, ipangkat ang mga sumusunod na quarter note at quarter rest ayon sa palakumpasan o bilang na ibinigay. Gumagamit ng bar line or gumamit ng bar line upang maipangkat ang mga nota. Ang bawat quarter note at quarter rest ay may katumbas na isang bilang. Gawin to sa iyong sagutang papel. So, gagawa na tayo ng bar line. Kailangan daw ay dalawahan. Ayan. So, lagi nating lalagyan ng bilang sa unahan. Ayan. So, napangkat na natin. Pangalawa naman ay tatluhan. Ayan, tatluhan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, next. Apatan. Lagyan natin sa unahan. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yan. So, tapos na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Dagdagan ng quarter note o quarter rest sa ilalim ng bawat sukat ayon sa bilang na hinihingi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, gawin natin ito sa ating mga sagutang papel. So, dalawahan ang hinihingi nito. Lalagyan daw natin ito ng quarter note o quarter rest. Ayan. So, bilagyan natin ng quarter note ito para maging dalawahan. Ayan. So, dito naman ay quarter note din. Yan. So, huwag na natin pahirapan ang ating sarili. Lagyan na natin ng mga quarter note. Dito, pwede naman nga isang quarter rest. Pwede naman dito isang quarter rest. Ayan. Wala namang mali dyan dahil ito ay isang sukat din. So, tatluhan. Ayan. So, pwedeng ayan. So, lagyan nyo lang ng mga quarter note. Pwede rin dito ang quarter rest. Yan, quarter rest. Tapos, pwede nyo gayahin. Isang quarter rest, isang quarter note. Next, sapat ang sukat ng pulso. Yan. Lagyan nyo lang ng lagyan. Walang mali dyan dahil ito ay bahala kayong maglagay. So, lagyan yung singit na quarter rest. Yan, apatang sukat. So, kahit quarter rest, kahit quarter note, pwede nyo itong lagyan. Mapera lang dito, magkatabi yung quarter rest. Parang, hindi na siya, mas maganda yung quarter note. Gawain sa pagkatuto bilang 6, tukuyin kung ang mga sumusunod na musical phrases na nasa palakumpasang dalawahan, tatluhan, at apatan. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ang sabi daw ay tignan nyo daw kung nasa palakumpasang dalawahan, tatluhan, at apatang sukat ng pulso. So, sa una, ito ang tawag dito ay musical phrase. Ibig sabihin, ito ay
narito ang sukat ng awit. So, ang sukat ng awit ay 1, 2, 3, 4. So ano siya, palakumpas na siyang apatan. So, ito ay apatan. So, lahat sila 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dalawahan or apatan. Pangalawa, ayun na mismo. So, ito ay dalawahan. Ayan. Gawain sa pagkatuto bilang 7, lagyan ng check ang kahon na naglalarawan ng iyong pagsasagawa ng mga sumusunod na kasanayan mula sa mga gawaing natapos. Ayan. Kung nagawa mo, pwede namang mahusay kung nakasunod ka sa aking mga ginawa. At kung naunawaan mo. At kapag merong hindi malinaw sa iyo, pwede mo itong ayan, so gawain sa pagkatuto bilang 8, bumuo na rhythmic pattern gamit ang quarter note at rest. So, yung quarter note at quarter rest ang ating gagawin daw. Ayon sa sukat na ibinigay. So, ang may sukat tayong dalawahan, tatluhan, at apatan. Ayon sa sukat na ibinigay, gamit ang quarter note at 8 note. So, isinama na ang 8 note. Ang 8 note ay may kalahating bilang ng kumpas. Ang quarter note ay may isang bilang ng kumpas. Ang quarter rest ay may isang bilang din ng pahinga. Gagawin ito sa iyong sagutang papel. So, sabi dito, 8 note, quarter note, at 8 note. Quarter note at quarter rest ang ating gagamitin. So, bahala kayo kung ano ang gagamitin nyo. So, gawin natin yung pinakamabilis. Quarter note. Ayan. So, tatluhan naman. Pwedeng dalawang ganyan. O, bali isa yan. 1, 2. Ayan. So, 1, 2, 3. Tapos, ganyan. 1, 2, 3. Lagyan naman natin na rest. 1, 2, 3. Ayan. Bahala kayo, no? Basta ito ay 1/2. Ang dalawa nito ay syempre isang bilang. Okay, so gawin natin yung pinakamabilis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gawa kayo ng sarili nyo, ha? Ayan. So, next. Ayan, so maraming salamat mga bata. At dito na nagtatapos ang ating week 3 and 4. Like, share, and subscribe para sa mga bago nating mga manonood. Meron din tayo from grades 1 hanggang grade 6. Ayan. So, kinukompleto na natin ang quarter 1. Buong quarter 1. At susunod naman ang buong quarter. Maraming salamat at stay tuned para sa mga susunod pa nating videos.